gutom din. Pagkatapos dito, gutom din. Yan. Okay, kitang-kita naman kayo dyan. Hindi na ako magbukas ng module, ng projector para mapabilis, no? Kasi pag mag-open pa ako dyan, iisa-isahin ko. Mas lalo tayong matagalan. Kaya yung nagmamadali dyan, abuti ng alas 4 may, hindi pa nakauwi. Pero dahil nandito na ako, no? Uwian na. Okay, sino gusto umuwi na? Taas yung mga kamay. Sino gutom na? Taas yung mga kamay. Grabe. Oh. Sino mga ex-abroad? Taas yung mga kamay. Oh, hindi. Tama. Ex-abroad. Taas yung mga kamay. 10. First timers, taas yung mga kamay. 11. Sabi nila, ang bilis magbilang ah. Hindi ko napahirapan ang sarili ko. Bakit? Wala naman akong sahod eh. Bakit kailangan magbilang? Nagtutok lang naman ako dito. Year 2000, before yung pandemic, 1.5 hour ako. No, may sahod kasi noon. Ngayon, dahil after ng pandemic, wala nang sahod-sahod. Pinapatok na lang ako. So, binibilis-bilisan ko lang. Sa halip ng 1.5 hour, no, 30 minutes na lang. Okay? Sabi ni iba, ay salamat. Akala namin hanggang 1 oras magtutok. Hindi, saglit lang ako. Okay, magpapakilala na ako. Dapat lahat ng speaker dito, kilala ninyo. Yung sinundan ko, kilala nyo? Hindi. Lalaki. Pag hindi nagpakilala, ibig sabihin suspect yun. Okay. Huwag kayong magtiwala. Nako, ano ba kayo? Tama pa ng mga tao ko. Okay, magpakilala lang ako. May ballpen ba kayo? Meron? Okay. Sana may isulat yung pangalan ko ha. Kasi sa araw-araw ko nagpapakilala dito, hindi mo lang may isulat-sulat ang pangalan ko. Okay. Ang pangalan ko, by the way, Mr. Sam Carbosa ng Amipa Pidos, Manigang Saturday. Nandito rin po kami ang evidence na Mr. Sam, pinila dito na sila para mga services para sa inyo. Ang iba, nagtatanong, Mr. Sam, ano naman ang mga services niyan? Lagi kong sagot, ganito. Mamaya, inyong malalaman ang buong detalye sa ating pagbabalik. Nakopya mo, sir, hindi? Kasi, mabilis talaga ako magsalita. Ma'am, gusto mo dahan-dahan lang? Ano gusto mo? Nagtatanong na naman ako eh. Ano ang iniisip niyo eh? Ma'am, ano gusto mo ma'am? Mabilisan o matagalan? Ha? Sagot. Dahan-dahan. Okay, dahan-dahan lang. Grabe. May inaantok pa ba? Wala na no. Kasi pagdating sa part ko, wala talagang inaantok. Ang dami naming speaker dito. Ang iba diyan, tango lang ng tango. Iba naman ang basa. Pag ako pa lecture nun, hindi na ako magbasa. Kayo nang pagbabasahin ko. At least habang nagbabasa kayo, sabay-sabay. Hoy! Walang inaantok. Lahat ng may problema, paglabas dito na wala yung problema. Lahat ng gutom, busog. Okay? Wala nang gutom ha? Kaya pag uwi mo ng bahay mamaya, normal na magtataka si misis mo o si mister mo. Mahal, kumusta ka na? No, bakit sobrang sayo mo ngayon? Parang ngiti ka lang ng ngiti. Hindi lang man sumasagot. Ngiti pa rin ng ngiti. Bakit? Nalipasan na pala ng gutom. Gano'n naman sir. Ay sir, para kayang parang kasama ko rin dati sa radio. No? Okay! Pero subukan ko lang boses mo sir, kung magandang boses mo. Sir, sample na. Wala. Hindi sumasagot. Okay, Sam Carbosa ng Amipa Pidos. Monday hanggang Saturday, nandito rin po kami. Ang iba dito na si Sam, bakit kayo nandito? Nandito rin sila pagkalang mga services para sa inyo. Ang tanong, maraming mga ex-abroad. Pumunti lang yung ex-abroad, ang mas marami first timers. Ex-abroad. Isang tanong lang, isang sagot. Mabilisan na tayo. Dapat sakot ang sagot, ha? Para mapabilis tayo. Okay, ex-abroad. Masarap buhay, OFW, hindi? Hindi. First timers, narinig nyo? Sabi ni ex-abroad, hindi. Sabi ng mga first timers, bakit kayo mag-abroad? Okay, kasi kailangan, di ba? Yaman ng bansa natin ngayon. Alis pa kayo?
Tama. Nasaan? Alis ba kayo? Nasaan ang yaman? Ang ganda ng ituloy mo naman sa natin eh, bandalis. Sobrang taas ang mga bilihin. Ano ma'am? Sobrang taas ang bilihin? Ano? Mukhang may pinaparinggan ka. Sa akin ng iba dyan, bakit? Ikaw lang. Sumama yung loob. Nabulol. Okay. Yan. Ano? Sino yung isa bro, namawat ng 20 years sa labas ng bansa? 20 years. Tapos yung mga 20 years, meron? Wala. Talaga, isa bro. 15 years, meron? 15? Thank you sir. 15 years. 10 years, meron? Okay. Ang tanongin ko yung 15 years. Sir, kumusta? Buhay pa. Boy, 15 years. Babalik sir, bakit? Babalikan, hindi matapos yung mission. Hindi pa tapos. Hindi pa. Ako sa mga anak, kaya babalik. Okay. Kayo sir, 10 years na. Okay. Sir, nung magpilos ka noon, nakita mo na ba ka noon? Nung magpilos ka, hindi. Saan ka nagpilos dati? Dito lang sa may top. Sa may top lang. Kayo sir, saan? Hindi ko na malala. Pero nung magpilos kayo, hindi niyo ako makita doon. Hindi. Kasi wala naman talaga ako doon. Wala naman ako doon. Kaya nyo lang ako nakita ngayon kasi nandito ako ngayon. Okay? So yun. Yung hindi nyo marinig doon, marinig nyo sa akin ngayon. Okay? Yan. Sabi ng iba dyan, hindi na nagbubukas ng module. Pero parang kabisado yung mga sinasabi niya. Bakit? Si Sir, wala pang balak mag-abroad doon. Ako yung nasa servisyo na. Tama. Sa tagal na. Year 2000. Naalala nyo ba si Sara Balabagan? Narinig nyo? Sara. Oo, tanong. Ano si Sara Balabagan? Ang sagot ng isa dito kahapon, Sir. Babae. Tama. Si Sara Balabagan ay babae. Bakit? Anong nangyari kay Sara? Di ba nakulong siya at lang ng kamatayan? Ang tanong, bakit siya nakulong? Napatay niya ang kanyang amo. Ang kanyang ginawa, lumaban. Nung inatin po siya na ripin, or gahasain, ang kanyang ginawa, lumaban. Yung pinagtanggol ang kanyang sarili. Sa mapatay. Amo. Yung kaya, ang kapalit, ikinulong siya. Pinatula na Sabo! Sin! Lumaban! Pinagtanggol ang sarili. Pero yung nakarang araw, ibinigay ang sarili. Bakit? Nakulong. Pumatol. Sa isang ibang lahi. No? Kaya nakulong. Kaya ibinigay ang sarili. Diba bawal nun? May video. Bawal, diba? Ano yan, sir? Tita? Ha? Tita? Ba? Hindi ko pa kailangan bitag nun. Year 2000, tumutulong na ako. Si Sara Balabagan, nakulong at tinatulang ng pamatay. Sabi niyo, ay household naman yun. Eh paano naman si Engineer yan Aquino? Nakulong din at tinatulang ng pamatay. Isang engineer, maganda ang profession, maganda ang posisyon, maganda ang sahod, pero nakulong. Bakit? Lumaban siya. Nung pinagtulungan siya ng ibang lahi, 6, yung isang leader pa ng grupong ibang lahi, mga patay niya. Siyempre, pinagtanggol lang niya sa sarili. Tama? Ikaw sir. Bakit? Pinagtutulungan ka ng ibang lahi. Ano yung gawin mo? Hindi mo alam kung ano na mangyari sa'yo. Ano yung gawin mo? Ano yung gawin mo? Sisigaw. Sisigaw. Sabi mo, ay, ito ano? Sisigaw eh! Ay, ito ano? Okay! Pero isa dito kahapon, sabi niya, sir, tablahin ko na lang. Nakulong! Pero ligtas din ang buhay ni Engineer dyan na kinusabingit ng matay. Sino tumulong kami dati sa kabila? Nagsimula ko, year 2000. Kasama ko natin gusto si former Ambassador Sinyeris, no? Naging NLRC chairman, naging congressman, year 2013. Nung mag-congressman siya, year 2013, humiwalay ako sa kanya. Nung humiwalay ako sa kanya, namatay siya. Hinayan ako dito, 2013 din. Ilang taon lamang ang libas. Ako ang Vice President for Welfare Assistance. Yung President namin, namatay din. Year 2020, hinayad naman ako dun sa door. Sabi niya siya, you are the right person for me. Kaya mag-report ka sa akin. Nung mag-report ako, after ng pandemic, sabi niya, halika. Sama-sama tayo. Sabi niya isa,
Sa'yo naman si Mr. Sam. Magtanong, bakit? Kung saan din si Mr. Sam. Sumagot yung kaibigan niya. Sir, ikaw ang susunod. Mabuti na lang, umiwalay ako. Nanatinig siya ngayon. Buhay ka. Kaya ano nang mangyari? Sana po, pagdating sa labas ng bansa, alam niyo yung dapat gawin. Dito ka sa Pidos ngayon, may mangyari man sana. Dapat, alam niyo na rin po ang inyong dapat gawin. Hindi madali. Sabi ng mga ex-abroad, hindi masarap buhay OFW pagdating sa labas ng bansa. First timers, narinig niyo yan. Ha? Lahat ng pangyayari nun, pag may problema, sir, 2015 di ba? May problema. Lagi nakalive yan sa radio. Pag sinabi, mula sa Luzon, Makati to Simba Patrol 141, nagulat sa bilang ay tulong nakas 50,000 watts. DWIZ. Correct ba ako po yun? Year 2017, lumayo na lang ako. Pag sinabi, mula sa Luzon, to ang RSU, sabi ka ko sa ang nagbibigod sa pagbabanta. Wala kong iba yan. Kundi ako rin po. Sa isang dyaryo, ako si Kagapay natin. Sa isang dyaryo, ako si Latigo ng maganda bang boses ko? Maganda ba, ma'am? Maganda naman. Para ngayon, sabihin mo anong totoo. Sabihin mo kung anong totoo. Kasi ang sagot dito ng isa nung nakarang araw, sabi niya, hindi. Pero sabi ko, bakit hindi? Kasi sabi niya, pangit yun eh. Pero sabi mo pangit, ako, ma'am, may tagapagtanggol ako. Sino ang pinakamaganda sa loob ng Pidos? Yan pa ang tagapagtanggol ko. Anong sagot niya? Eh bakit? Wala naman yan sa mukha eh. Nung tinanong ko, ma'am, saan yan? Sagot sa akin, sir, sa performance yan. As! Wala sa mukha, sa performance. So sana, nangyari ka Engineer Dan Aquino at iba pang OFWs, di isa, huwag mangyari sa inyo. O sa mga YouTuber, mga vloggers dyan, sige, tutukan nyo lang ako. Pagbigyan ko kayo. Bakit? Sayang din. Makakakuha ka ng maraming views sa akin. I-engage mo ako. Kasi pag in-engage mo ako, hahataw ang subscriber mo. Ayos, di ba? Kaya ngayon, mas maganda, Mr. Sam, gaano ka totoong sinasabi mo? Dami mo palang tinutulungan? Yes. Mula noon hanggang ngayon, walang tigil. Lumaylo man ako sa mga istasyon na yan, sa dyaryo na yan. Pinagpatuloy ko ang aking YouTube channel, ang Kaagapay ECTV. I-search mo, ang Kaagapay ECTV. Lahat ba may mga cellphone? Bakit? Maraming OFWs makalat-kalat sa loob at labas ng bansa, magiging sa probinsya. Diyan na lang nakuha. Diyan lang po na sila nakakontak sa YouTube channel ko. Nag-try. Marami naman tumutulong, Mr. Sam. Yes, maraming tumutulong. Kaya lang, isi-schedule ka muna. Abuti ng ilang buwan, hindi pa rin tapos ang problema. Simple yung problema. Anong simple? Yung pinapainom ng puro kalawangin na tubig. No? Kinukulong sa loob ng CR. Simple lang yan, di ba? Tapos yung sinasaktan, binabatukan, di ba? Yung pinagagahasat doon sa labas na masa, di ba? Walang tigil mula noon hanggang ngayon, guys. Diyan lang sa YouTube channel nakukuha yung ano mo. Diyan lang sila kapagpuntak sa akin. Kaagapay, search nyo. Sabay-sabay. Sabay, search nyo. Kaagapay, space. Oh, kung may dita ka, Kaagapay, space, ACTV. Sige. Pag nakita nyo, Kaagapay, space, tapos ACTV, nakakulay itim, nasa sombrero, parang cowboy. Tapos nakasalaming kulay itim. Yan, ako yan. Kaya pag nakita nyo, nandiyan na lahat. Nakasubscribe No, po. nandiyan na lahat, please sir. Pag nakita nyo, wala kayong ibang gagawin, kundi i-subscribe nyo. Okay? Okay ba? Okay, bakit? Para hindi ka na mahirapan, pati pamilya mo sa Pilipinas. Anong problema? Hindi lang problema sa labas ng bansa, pati sa Pilipinas. Malinaw? Okay. Ngayon, gusto niyo mo na lang number ko? Pag may problema, anong problema, Mr. Sam? Kamusta yung excitement? Nasa 100% ba yung excitement? Nasa 100%? Kasi, may sasabihin ako, ngayon sa batas, dapat, bago ka umalis, kung mag-apply ka pa lang, dapat alam mo na kung anong pinasukan mo. Isang batas lang, pag-usapan natin, tapos na tayo. Malinaw? Ayon sa batas ng isang OFW, bago siya mag-Pidos, dapat siya yung nakapag-sign ng kontrata. Kamusta yung excitement? 100% kanina. Ang tanong, nakapag-sign ka na ba ng kontrata? Taas yung mga kamay.
kukunti lang ang nakapag-sign ng kontrata. Kasi hindi nakapag-sign, ano ang nangyari? Sabi niyo ba? Offer letter pa lang. Nasa batas pala yun. Hindi madali eh. Sabi ng mga example, hindi madali, hindi masarap po yung OFW eh. Dapat, first timers, alamin niyo. Bakit? Yan ang nasa batas. Then after mo sa kontrata mo, pidos. Then after mo pidos, dapat 60 to 90 days prior mula nag-apply ka ng visa, dapat wala ka na sa Pilipinas. Bakit, Mr. Sham? No? 60 to 90 days prior. Yun ang nasa batas. 2 buwan hanggang 3 buwan, dapat wala ka na sa Pilipinas at dapat wala ka na sa iyong inuupuan. Malinaw? Sabi ni Juan, ha? Bakit kami nandito pa rin? Akala natin, mamaya, certificate na tayo, yan pala, may problema na tayo. So ngayon, kung nangyari sa'yo, hindi ka pa nakapasaya ng kontrata, tapos mayroon pang hindi ka nakaalis, sa loob ng 2 hanggang 3 buwan, kung magbawas ko ng 20% bawat sa excitement mo, bawat nangyayari sa'yo, 20 plus 20, 40% ang nawala sa iyo ngayon. Ang natira 60%. Bakit? Yan ang nasa batas eh. Ngayon, kung nagbayad ka na, hindi, bakit kaya lang nakapag-alis? Kasi hindi ka lang nakapag-perma ng kontrata, nakapag-pilos, hindi pa dyan nakapag-bayad ka ng placement fee. Malinaw? Pag nagbayad ka ng placement fee, ang salary is 20,000, magkano ng placement fee, dapat equivalent, guys, of 1 month salary. Sabi niyo ba, ha? Bakit kami? Sobrang laki. Eh, kumagat ka eh. Di ba? O another 20%, malamang ang mababawas doon sa excitement mo. 60% ang natira, another 20, ang matira is 40%. At bakit? Mr. Sam, ganun talaga. At dapat, pag nagbayad ka sa lugar, sa Jollibee, sa Chowking, sa McDo, Max, Mall, Hotel, o Restaurant, kung wala sa namagit ko na lugar dapat sa loob ng agency. Sabi nito dyan, tahimik lang. Agency. Another 20% kung may nangyari sa'yo, ang mababawas doon sa excitement mo, ang nitira is 20%. At dapat mayroon ka kulang resibo. Ha? Resibo? Bakit kami wala? Kamusta? 100% ang excitement, 100 pa rin. Okay. 0%. At dapat pagdating sa labas ng bansa guys, kung anong pinirmahan mo sa kontrata, yan ang masusunod. Malinaw? Hindi lang yung drama-drama ka na. Drama-drama ka lang. No, pagkatapos, hindi mo na alam kung anong dapat gawin. Hindi madali pag naglutas ng problema. Huwag kalimutan ang inyong agency na hindi may inform. Bakit? Yan ay naayon sa Batas ng Republic Act 1842 of Anti-Illegal Treatment of 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Kaya lumabas na. Tatawag yun. Sabihin, ma'am, bakit ginawa niyo? Nakabahan na yun! Bakit? At ano ang dapat namin gawin, Mr. Sam? Pag may mga nangyari sa inyo, i-inform ng agency. Bakit? Pag hindi nyo i-inform, pag nahuli yan sa labas, sino makahuli? Kasi minsan hindi ko nahuli sa loob. Sa labas, dito ko sa loob nahuhuli. Yan ang trabaho ko mula noon hanggang ngayon. Ingat, pag nahuli yan, itinuro lang ng 3 na biktima. Sabi, kung sinong sa agency na hindi nyo na-inform, kawawa naman ng agency. Marami kasing gumagamit sa pangalan ng agency, no? Nang pakay, para lang kumita. No? Pagkatapos, pangakuan ka. Pagkatapos, hindi man lang panatuloy sa pag-alis. Pag nahuli ang suspect, dama yung agency. Pag hindi alam ng agency, kaya i-inform pong inyong agency kung may nangyari sa inyo sa labas. Bakit? Madamay. Accessories of the crime. Ulitin ko, that is a violation of Republic Act 1842 of Anti-Illegal Recruitment or 10022 as amended of Anti-Human Trafficking Violation. Malinaw? At least, bawat isa may alam na sa batas. Kaya kung labas mo dito mamaya, pag niloko ka dyan sa labas, sabihin mo, hindi mo ba alam? Lapag sa batas ng Republic Act. Hindi nila alam. Lahat na nagpidos mga abogado na. Hoy! Malinaw?